baka gusto niyo mag-share ng testimonial about our energy healings, whether for free or yung mga natanggap ng energy healings in private. Let us know here. Para medyo ma-encourage yung mga ibang makikinig. First time kong nakita si Sir Fredo sa TikTok, pero nag-ano siya noon ng nagre-reading siya noon ng tarot card. Nakinig lang ako kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan dati. Talaga. Sorry. Sorry, sir. Wala. Okay. Ah, Normal naman yun. tapos, ah, tapos ano, the next day, ay, nung Friday din pala yon, nag-healing po kayo. So, umattend ako. Tapos, Excuse lang doon ha. Sige, para, sir, talaga. Siguro. tapos, alam kong maliit pa ako, may something na sa akin. Pero kasi, kumbaga, lahi namin yung manggagamot, pero parang hindi yung heart ko nakatuon doon. Alam kong may kakaiba. So, Talaga po. umat, opo. Tapos, umattend ako sa healing, energy free healing user. Na parang Okay. kakaiba yung naramdaman ko. So, after that, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. I decided to book na ng energy healing Ah, group session. Tapos, tama. doon nagsimula ang lahat na parang mas lalong nagising yung spiritual na mayroon ako kasi nagpa-healing session ako plus nagpa-past life reading. So, kumbaga kinain ko yung kasabihan na hindi ako naniniwala sa tarot card. That's good naman po. Nagkaroon ng change of heart. That's good. Thank you so much. Naging open Pero, ka sa oo. card. Oo. Tapos kumbaga, Pero sabi niya, doon ko madam, sabi niya parang langit yung parang mga healers din. manggagamot. So, may Opo. Pero background in kayo. another way, in another way Ayan. na panggagamot. Ibang Na, style. opo. Ang healer kasi 'di ba, ang healer is not ginagamitan ng touch yung isang tao, kundi parang part ka sa isang tao nagagamutin mo siya. Pero yung manggagamot kasi is more touching at saka may other way sila na pinagkukunan ng lakas nila. Halimbawa, mga nagkwento na eh. Alam ko yung mga yung halaman, ebularyo, ganyan. halaman, oo. Pero before that, kumukuha sila ng mga mutya para makatulong sa Yun. kanila sa panggagamot nila. So, yun yung Tama. pinagkukunan nila ng lakas nila. Pero sa pagkakaroon ng maging isang energy healing, kumbaga, totally, galing talaga siya kay Lord, kay Divine Father, na binibigay Ayun. sa'yo. Pero, syempre, pag-aralan mo kung paano yung proper way na gagamitin yung pagiging healer mo sa isang tao. Charm. Tapos, mas nakaka-amaze lang kasi sa bawat session mo, nakikita mo yung mga vision mo, yung iba pinapakita yung past life Anong mo. session po yun, madam? Sabihin niyo. Yung nag-session tayo ng 1 at saka 2, bali summarize na lang. Yung na energy ano, reading? opo, yung energy healing. Sa, tapos, mostly, sa kagaya ko, nagta-travel kung saan-saan. sa Travel? ibang, sa ibang dimension. I mean, astral, Astral travel. astral Spiritual travel, travel. gano'n. Opo, Ayan, sa oo. mga spiritual worlds. Opo. So, tapos, kaya pala rin ako nag-pursue na mag-ano talaga ng ganyan kasi may nangyari din kasi sa pamilya namin. So, hindi ko na i-mention doon kasi Okay, okay kinalimutan po. ko na. Oo. Kaya, Tapos, kumbaga, pasalamat ako dahil sa nangyari yon, naging more open yung pag-iisip ko about healing at saka sa iba pang spiritual na bagay. that's Kumbaga good. thankful din ako. Kasi kumbaga hinatid ni God sila sa amin para gumising kami sa katotohanan na gamitin din namin kung anong mayroon kami. I mean, i-accept yung spiritual na nasa katawan namin. Kumbaga yung may mga experience kayo na negative, naging positive siya kasi naging, na-awaken kayo spiritually, tama ba? Yes po, sir.
Hmm. Pero dati na po talaga akong naghihiling kay mother. Kay mother lang ha, sa family lang. Sa family mo, nag-healing ka. Ah, talaga? Interesting, ano? Yes. Water lang po yung ginagawa ko sa kanila. So, Pero yun ang technique nakatulong mo. naman. Healing Opo. water, parang Opo. gano'n. Opo. Mm. So guys, Nakatulong ano, din si siya. Madam Rosel pala, isang healer din. Galing siya sa background ng mga family of healers, mga manggagamot. Tapos siya nakadevelop siya ng sarili niyang technique. May nagturo po sa inyo noon, Madam? Wala po, sir. Parang nung una, ano lang, yung devotion lang ng 49 days. Tapos, Parang prayer, gano'n. opo. Tapos ano, kasi parang may nagtuturo na gumawa ka ng prayer, ng ganito. Tapos, yun yung ginagamit ko sa pag, ano, gawa ng water, ng Mm. healing water. So, yun, Yun, nakatulong siya. ganda. Mm. So, ano Tapos, tuloy-tuloy niyo yan, Madam, yung pag-healing? oh, pero gusto ko pang magpalakas, sir. Eh. Palakas Kasi muna tingin ko, mga yung healing ko, matin ka pa. Oo, atin pa ako sa'yo. Kasi gusto kong more na ma-enhance pa yung kaalaman ko para maging proper way yung pag-healing ko Yes, no? sa Maganda yan. tao. O, tama yung kailangan talaga mas practice natin. Kahit sino naman pwedeng matuto yan. It's just a matter of learning, tapos Plus yung doon, opo. education. Tapos medyo na ano ako, na-open ako doon nung ano ako sa inyo yung past life reading po. 'Di ba? Pinakita po sa akin, opo. So yun, na-accept ko siya. Tapos more naghihiling tayo, the more na nagiging ano yung kaalaman ko. Tapos more din na naglalakwatsa ako kung saan saan. You mean, astral travel or mental spiritual travel? Pareho silang dalawa. Yung nakwatsa mo, ibang level, ha? Pang Correct. Plus yung, opo, plus spirituality. plus nandito ako sa ibang lugar, tapos nakarating ako ng Pinas. So parang amazing lang, di ba? Na nakaupo ka dito, Nasa ibang tapos, bansa po ba kayo? opo, na, nasa Spain. Spain. Tapos, makakapunta So, ka sa Pilipinas, parang gano'n. nakapunta ng Pinas, opo. Nakaupo lang ako noon, pero sabi ng pamangking ko, nakita niya ako nandun, nagagala. So, May parang, nakakita halo. talaga sa'yo. Hindi lang ikaw ang nakakaalam. Hindi po. Hindi Yung mo naman sinabihan pamang, yung pamangkin mo, oy, check mo kung nandyan ako. Walang ganon. hindi po. Basta na lang yung nakita. Basta nakita niya na lang ako, na So, nasa yung bahay ako. pamangkin mo, ay may third eye, tama ba? Mayroon po. Okay, that's nice. Sabagay, pa-family kayo ng mga manggagamot, no? Or mga leaders din. Very spiritual siguro talaga yung family ninyo, tama ba? Sa side po ng tatay ko, sa side ng nanay ko is wala. Pero dumating po doon sa point na nag-aaral kami, ilang peraso kami nag-aaral. Tapos need ng tatay ko yung help ng nanay ko. So nagdasal siya. Tapos binigyan siya ng ganun din, manggagamot din. Pero pinaghirapan niya yun ng 6 months bago niya natutunan manggamot. Kumbaga wala siyang tulog noon. 6 months na Mami, walang tulog. Opo. naging manggagamot din si Mami. Opo, sa side nila si nanay lang po yung binigyan ng pagiging Teka manggagamot. lang, ang dami mong kwento ha. Ang dami, lumalawak yung pero gusto ko yan, nakakatuwa yan. Kasi nagpapatunay lang yan na very, very true yung mga spirituality. No? And it Opo. also proves na meron spiritual world and it also proves na there is a God na kung saan ang galing lahat ng ito. No? Opo. Maganda yan. No? So, 6 months niyang nakikita, sabi niya, ang nakikita niya is si Mama Mary na nakalutang. Tapos, kumbaga, may sinasabi sa kanya. So, 6 months niyang hirap na hirap talaga siya, sin wala siyang tulog araw-araw yon. Pero hindi naman siya nagkasakit. Kaya, amazing, di ba? Amazing yung Hindi ano siya eh. natutulog, literal. Literal po, mag-umaga. Ilang taon po siya noon? Na ano kami noon eh, nasa high school. Malalaki na kayo. Opo. Yung nagsimula siyang Binigyan ng pagiging manggagamot niya.
Okay. Pero walang mutya yun, walang ano, kundi totally binigay talaga yun sa kanya na, Ano ba yun? opo, Guardian angel niya or di, spirit guide niya? Ano siguro po po kaya yung spirit guide niya. spirit guide? Mm. Ano kaya angel or ano? Hello, Miss Josephine. Nawala daw connection ni Miss Josephine, pero welcome back. Babae kasi sir, eh, sabi niya mukhang si Mama Mary eh. So, Ah, hindi kasi namin hindi nagpapakita sa amin eh, sa kanya lang. ah, Pero nung last time na nagpakita siya sa akin, I think isa siyang diwata, yung parang di pinakarayna ba ng diwata. Yes po. sa mami mo? Opo, kasi nagpakita siya sa akin 3 times eh. So, active naman si mami mo sa panggagamot? Noon, oo. Oo. Hanggang Nakagamot ngayon? ngayon din na namin siya masyado pinapagamot kasi may kapalit kasi yun eh. Kumbaga, pag nanggamot ka tapos hindi ka naningil, tapos hindi ka binigyan ng ginamot mo, yung braso mo is namamaga. Yung mga daliri Hmm. mo namamaga. So, So, medyo ko- pinatigil mo na muna siya. opo, kasi ang iba kasi sorry to say at saka sad kasi ang iba wala silang common sense na kahit hindi ka maningil, pwede ka naman magbigay kahit piso or 5 Correct. centavos lang para pang painit doon Ang sa tawag po dyan, madam, ano, ang tawag po dyan ay energy exchange. opo. Kumbaga, No? pang ano Kaya lang ba, importante talaga ng energy. opo, pang painit lang sa palad para hindi mamaga yung daliri mo. Ganun po, always po nangyayari yan noong kay nanay, namamaga yung daliri niya kapag hindi siya binibigyan ng ginagamot niya. Kasi hindi na naman po So, siya kapag naniningil eh. si mami mo, kailangan Kaya po, ano siya, mag-keep ng energy exchange. Bawa donation, pwede na rin yun. alam niyo Kasi naman po pag mahirap. ang nangyayari po kasi no, no, madam, okay lang paliwanag ko ng konti. Halimbawa yung isang healer like your mommy, tapos for free niya ginagawa lagi. Ang nangyayari kasi niyan, sa energy healing, technically, tinutulungan natin yung isang tao ma-address yung negative karma niya. No? Kaya naman tayo nagkakasakit o nagkakaroon ng mga problema sa buhay kasi nga may mga negative karma tayo nagagawa at kailangan pagbayaran. Ngayon, ang isang healer, kapag siya tumulong, nagbigay ng kagalingan or solusyon sa problema, in a way, inaako niya yung negative karma ng tao. So yung tao, mawawala yung negative karma niya, pero yung negative karma, hindi talaga napagbayaran. Na Tama. supposedly pagbabayaran nung taong may utang talaga. Ngayon, since ang isang energy healer ay nakialam or tumulong, nagkawang gawa, no? Dahil mabawit ang puso niya, gusto niya tumulong talaga sa kapwa niya, unfortunately, siya ang sasalo nung negative karma na yon. So, kailangan, kung ang isang energy healing ay meron siyang kaalaman sa mga ganito, meron siyang gagawin mga technique para hindi siya yung sasalo nun. At ang isang technique nga po ay ang pag-ask ng energy exchange. Kumbaga, binigay ko yung energy sa'yo, kailangan ibalik mo to kasi yun ang pambayad technically sa negative karma mo. Ganun po yung nangyayari. Kaya yung mga Three, nagkakaroon ng mga sakit-sakit, pa naghihiling siya, at kaya yung ibang healers, actually, kung napapansin nyo, nagkakaroon sila ng mga malulubhang sakit kasi mga negative karma sinasalo nila. Maraming mga ibang healers kasi hindi aware about energy exchange. Gusto lang nilang tumulong, which is hindi masama. Kaya lang, at the end of the day, sino ang sumasalo ng negative karma? Yung tao na yung yun. manggagamot, opo. Diba? Yung 3 manggagamot. days, opo. No 3 one days po will yun. escape. No one will escape their negative karma. Wala po. So, kailangan Ah. talaga ng i-address siya. Sorry po, Madam Nicole. Ano po yung sabi mo? 3 Teka lang, days? 3 days niya yun iniinda. 3 days siyang nagkakaroon ng sakit. Namamaga yung braso niya tsaka mga daliri niya. So, yun ang bayad utang, no? Yung kumbaga yun ang Opo. sakripisyo niya. Na kung tutuusin, hindi naman po dapat, hindi niya deserve yun kasi hindi siyang nag-earn ng negative karma na yun. Opo. No? So, kailangan talaga merong responsible tayo sa ating mga kinikilos, sa ating mga
Negative actions, positive actions. At pag may nagawa tayo hindi maganda, kailangan bumawi talaga tayo, gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng forgiveness at para makabawi dun sa tao na pinagkakautangan natin or halimbawa sa nature or sa community, no? May nagawa tayong hindi maganda sa community, kailangan nating makabawi in some way or another para mabawi natin yung negative karma natin. Just to put things in balance. No? If not, no, ibang tao ang magsasuffer, ang sasalo. Oo, tama. Kaya po pinahinto namin yun, di na siya nanggagamot ngayon. So, yun nga. Saka parang pa-thank you na rin yan eh, no? Kasi, kung tutuusin, no, ang energy healing, pag nag-avail ka ng service niya, pag lumapit ka sa isang energy healer, o kaya halimbawa sa isang tarot reader, or any spiritual service, no? Parang basically, may bahay ka, madumi ang bahay mo, kailangan mong ng tulong kasi wala kang time, or wala kang technique para malinis ng tama yung bahay mo. Siyempre, pag yung bahay mo, papalinis mo, no? Yung regular lang, no? Yung regular na transaction. Kukuha ka ng house helpers, no? Or a team of house cleaners, no? Maglinis ang bahay mo. Technically, kailangan mo silang bayaran for their service. Ganun din po sa mga spiritual services. No? And the thing is, hindi kasi nakikita ng karamihan yung kung gaano kadaming energy ang ginagamit ng isang spiritual practitioner. Kaya sabi nila, ano ka lang naman eh, nagganto ka lang naman eh, gumanyan-ganyan ka lang naman eh, ba't ko babayaran yan? Yung iba kasi medyo pilosopho eh, no? Ganun ang pag-iisip nila, unfortunately. Pero yun nga kasi, naiintindihan naman natin kasi hindi nila nakikita what happens sa spiritual world. No? So, kailangan talaga, we should honor the practice and we should give yung karampatan or yung yung proper energy exchange for it. Whether in kind or in money or in another type of service na makakatulong dun sa energy healer or kung kanino man. No? Kailangan kasi guys, maging responsible tayo. And one way of being responsible is paying our dues. Otherwise, mag-build ka na maraming utang, kaya minsan magugulat ka na lang, bakit ka biglang maraming nangyayaring hindi maganda sa'yo. Yun po ang secret ng energy exchange ng spiritual laws. So, ang dami ng kwento mo, no, Madam Rosel. Do you agree? Sinabi ko. Opo. May kwento pala ako. Dun sa YouTube, prayer mo ba yun? Or energy healing mo? Yung kay Rafael Arcangel? Archangel Rafael Arcangel. Healing Meditation. Opo. Yung dun sa YouTube mo. Meron sa YouTube, Meron ka sa YouTube. Ginagamit ko siya. Ginagamit ko siya sa pagme-meditation. Thank you so much. Pero sa tagal ng pagme-meditation ko at sa paggamit sa ano mo, Gusto ko. nung isang araw ko lang, may sumabay sa akin. Nagkukwentuhan sila, tapos nagtatawanan, mga bata. May kasama kayo sa bahay, nakikinig din. Opo, pero narinig ko sila sumasabay. Tapos mga pamilya mo, mag-anak, kaibigan, ganon? Ano? Hindi po. Alam ko maliliit na bata sila eh. So, parang mga duwende or something na. Wait, teka. Wait. You mean hindi tao? Hindi po tao. Kasi dalawa lang kami ng anak ko sa bahay that time eh. Tsaka nag-aaral siya tapos ako nagbi-meditation sa upuan. So, wala pong bata dito eh. Clarify ko lang. Yung anak mo hindi naman nanonood ng TV. Baka nanonood siya ng TV. Hindi po. Nag-aaral siya ng assignment niya po. So patayan TV. Kayong dalawa lang mag-ina sa bahay. Malayo din po siya. Nakaupo siya sa misa eh. Sa kainan namin. Tapos sa sopa ako nakaupo. Magkalayo talaga kayo. So kumbaga parang technically, walang ibang source ng sound. No, kasi may headset siya. Mga duwende or Opo. duwends.
Opo, kasi may headset siya, may sariling headset ako. So, hindi talaga kami magkakaranigan kahit gaano pa Oh, kalakas yung sounds na mayroon siya. correct. So, yun lang, narinig ko, Tapos, narinig nagtatawanan mo sila, yung mga nag-uusap. feeling mo duwende or entities, no? Hindi siya Oh, cherubs. Yung may mga eh, maliliit na angels. Ano ba tingin niyo? hindi, Ano pa kasi karamdam? nagtatawanan sila, hihi, parang ganun yung mga sounds ng maliliit na tao kapag Hmm. pinaglalaro, parang sinasabayan kanila, pero at the same time, pinaglalaroan kanila. Kasi parang, ang 5 minutes mong sinasabi na, please, ano muna tayo ng silent, tapos mag-connect tayo kay, yung heart natin, i-connect natin kay Saint Raphael Arcangel. Parang umabot ako ng 10 minutes eh. So, parang yung 26 minutes mong meditation, umabot ng halos almost 1 hour para sa akin. Kasi sinabayan ako nila. Ah, so So, first time parang ko yun. sumabay sila sa healing? Parang ganun, kasi sabi mo? Yes po, sir. Hindi naman sila yung parang nanggulo talaga, yung tipong hindi ka pinatahimik. Hindi naman ganon. Ay hindi. Doon lang sa unang dasal kasi 'di ba 3 times mong ginawa yung dasal na yon. So doon lang sa unang dasal nag-uusap sila tapos nagtatawanan. Tapos after yung 5 minutes doon naging 10 minutes. Tapos yung the next, okay naman, di ko na sila narinig. So parang ano, yung pagkatawa nila parang masaya, na Masaya. Oo hindi, na hindi yung oo. parang nakasar, Hindi. Hindi naman. na, na, siguro Sa natutuwa sila kasi meron kang ginagawa ng TV. Oo, parang parang ganon. Pero first time, parang Um, nakakaano lang. ang sinasabi ko nga madalas, no, kung naririnig ko, sa mga energy healing na ginagawa ko talaga, yung mga guardian angels natin at yung mga positive entities, positive spiritual entities, sumasabay po sila. No? Sumasabay sila sa mga gantong klaseng activity kasi natutuwa sila. Kasi ano yun O, nagiging mas positive yung energy sa paligid. So nadadamay sila kapag nagkakaroon ng healing. So I guess natuwa sila na find na magpapahiling ka ulit through Archangel Raphael, no? So that's oo, a good parang thing. yun na po. Um, Actually, we can bless the dwarves, the gnomes. We can bless them, we can pray for them. No? Kasi di ba iba marami nag-offer sa kanila ng pagkain or na, ano pa ba, Opo, yung alam mga ko po. pagkakalay Mm. ng mga parang regalo, no? Candy, mga Mga candies. candy, ganyan. Mm. Pero mas maganda, lalo na kung meron kang spiritual ability, kung mataas ang spiritual development mo, you pray for them, you bless them, at matutuwa sila doon. Tatanggapin nila yon. No? They will honor your spiritual maturity, your spiritual power to bless them. No? Thank you po, sir. You're welcome. Hello, I'm One Taro Healer and thank you for watching. Hope to see you in my next videos. Don't forget to like, share, and subscribe. Thanks and God bless you.